It's not a priority for me. Because maraming ibang kailangan gawin eh. For me, lahat itong mga pinag-usapan, kaya natin gawin na hindi palitan ng saligang batas. Hindi prioridad at hindi kailangan. Yan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa charter change noong Pebrero. Pero nang tanungin ngayon kung suportado niya ang pag-amyenda sa konstitusyon sa gitna ng muling pagkabuhay ng usaping ito sa Kongreso, tila naiba na ang saloobin ng Pangulo. Well, we're just beginning to study what we are looking at here is the opportunity cost of those who would like to invest here but somehow the laws that derive from the Constitution when it comes to the economic provisions do not allow them to. Paglilinaw ni Marcos, ang dapat focus ng pag-aaral ay kung paano makahihikayat ng foreign investments. To see if it requires that or if we can do it any other way. But in my interest, my primary interest is to try and make our country a investment-friendly place. And what else we'll see. That's why the study is really not about the Constitution. It's about what do we need to do, what do we need to change so that these potential investors will in fact come to the Philippines. Mismong kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos nagulat sa bagong pahayag. Tatanungin ko kung anong exactly sinabi, pero nabigla ako kasi ang usapin nga namin talagang pangligoy ito sa ating kinakailangan tutukan, which is talaga ang kabuhayan ng tao, ang presyo ng bigas, ang pamumuhay at trabaho. Anya, sang-ayon naman siyang maraming kailangang baguhin sa 1987 Constitution na isinulat matapos patalsikin ng kanyang amang si Ferdinand E. Marcos. Pero giit niya, hindi ito ang tamang panahon para rito. Ako mismo, hindi ko ipagtatanggol yung Aquino na konstitusyon. Siyempre, Marcos ako, maraming provision dyan, talagang sinasabi, paghihigante, paninigurado na wala ng Marcos na uupo. May mga ganon na haka-haka. Isang tabi muna ang aming mga hinanakit at unahin muna yung trabaho para sa lipunan. Babala pa niya. Tayo mabudol, ika nga, ng kung ano-anong usapin. Natutumbukin pala, politika lang. Sa bagong panukalang inihain ni Senate Committee on Constitutional Amendments Chairman Robin Padilla, ilang political provisions ang nais baguhin. Kabilang dyan ang pagdadagdag ng bilang ng mga senador at pagpapalawig ng termino ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mambabatas at mga local official. Para nakakahiya naman, very self-serving naman. Nakaupo kami, papa-extend kami hanggang forever. Wag na, nakakahiya. Economic provisions naman ang target repasuhin ng Kamara. Pero ilang senador na ang nagsabing kahit ito, mahihirapan pa ring lumusot sa Senado tulad ng nangyari sa unang panukala ni Padilla. Halimbawa, binuksan mo ang Constitution, hindi pwede na economic provision lang. Pagbukas mo niyan lahat, tatamaan yan. Amor Santos, CNN Philippines.